Samahan niyo po akong manalangin. O Diyos, ang inyong karunungan ang gumabay sa amin. Ang inyong banal na Espiritu ang patuloy na magpaalala sa amin. Ang iyong salita ay patuloy na ikaw ang maitaas, maluwalhati, mapuri, masamba as we rebuild the wall, renewing our minds and guarding our hearts. Hindi lamang po namin ito mapakinggan, kundi magdulot ito ng isang tunay na restoration sa aming sarili, sa aming pamilya, at sa aming iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Mga kapatid, hindi ko po pinapangako na ang mensaheng ito ay magbibigay ng kiliti sa inyong mga pandinig. Hindi ko rin po ipinapangako na ang salita ng Diyos, na sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos ay talagang tatamaan ang mga bagay na kailangang mahubog at mabagaw sa ating puso't kaisipan. Amen? Because never ever, God does not intend His Word to entertain, but to correct, rebuke, and to transform us. Ang kanyang salita ay kanyang dinisenyo upang ang mga mananampalataya na nasa makasalanang likas pa ay mabago, maituwid, at mamuhay ng may kabanalan na sang-ayon sa salita ng Diyos na walang kamatayan. So whenever na merong tayong salita ng Diyos na ipinapang-aral, at tila baga ikaw ay nakukorek at nare-rebuke, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat hindi pa tayo manhid, nakakaramdam ka pa. Amen? Nakakatakot sa isang mananampalataya na sa kabila ng hubad na katotohanan na ipinapangaral ang salita ng Diyos, ay wala na siyang maramdaman. At kapag ikaw ay nagiging manhid na sa salita ng Diyos, kapatid, nakakatakot yan. Sapagkat yan ay paghuhukom na ng ating Panginoon. Amen? Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat napakabigat ng Nehemiah chapter 8, verses 1 to 3. Ang orihinal na ating pong sanang pag-aaralan ngayon ay ang verses 1 to 12. Pero ako muna ay magpo-focus sa mga talatang 1 hanggang 3. Isang linggo, sinabihan ng isang pastor ng kanyang miyembro kung maaari ay iksihin na ang mensahe o ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil nakakatulog na daw ang ilan, kabilang siya, nang dahil sa haba ng pangangaral. Sinagot siya ng pastor sa isang napakaganda at mapagkumbiktang tugon. Kapatid, isang linggo akong naghanda ng aking sermon at nagnilay-nilay ng tapat at mainam sa kanyang salita upang masigurado na ako ay tapat sa pagbabahagi ng mensahe ni Kristo ngayong linggo. Pagkatapos ay sasabihin mo sa akin na iksihan lang ng dahil nakakatulog na kayo. Nakakapagpuyat kayo sa mga pelikula at palabas sa plaza, samantalang sa salita ng Panginoon, 1 oras lamang ay hindi ninyo kaya? Kapatid, nasaan na ang inyong pagkauhaw sa kanyang mga salita at pananabik na mapakinggan ito sa araw ng linggo lamang? Hindi ko iiksihan ang mensahe ng dahil lamang sa ganyang dahilan. Panalangin ko nawa ay magkaroon ka ng pagkauhaw at pananabik sa kanyang salita. Ang kwento pong ito ay base sa tunay na karanasan ng isang lingkod ng Panginoon na itago natin sa pangalang Pastor Banning Flaviano Sobremante ng Mindoro. Mga kapatid, kamakailan lamang ay naglabas po ng suhestyon ang Santo Papa na gawin na lamang pong 8 minuto ang homily ng Catholic Church. Dahil daw naboboring o nakakatulog na yung iba. Sounds familiar. Subalit sa pagbabalik ng mga tao, sa pagtatapos muli ng wall sa loob ng 52 araw, hindi kung ano-anong mga bagay ang kanilang inasikaso o inuna, kundi hinanap nilang kusa sa mga tagapagturo na sina Esdra at sa mga Levita ang salita ng Diyos.
Kaya ang ating pong mensahe po ngayon ay Back to the Bible. Back to the Bible, na hinango po natin sa Nehemiah 8:1-3, o sa Tagalog ay magbalik muli sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang hindi mamamatay na katotohanan, timeless truth. God does not only want to rebuild the wall, but also to restore His people through His Word. Hindi lamang po kalooban ng Diyos na makabalik ang mga tao sa Jerusalem matapos pong magawa ang wall, ang pader, kundi gusto rin niya na ang kanyang mga anak sa Southern Kingdom, na ang Kapitolyo ay ang Jerusalem, na bumalik sa kanyang salita, first and foremost. First thing first. Amen? So ayaw lang po niyang maitayo muli yung pader ng Jerusalem, kundi maitatag muli ang bawat individual at pamilya ng mga Hudyo sa Southern Kingdom sa pamamagitan ng walang iba na hindi namamatay na salita ng Diyos. Amen? Nais ng Diyos na magbalik tanaw sila sa kautusan ni Yahweh. Alam niyo mga kapatid, sa kanilang panahon, they don't have a Bible kagaya po natin. Ang sa kanila lamang ay ang Torah. The first 5 books ng Old Testament, Genesis, Exodus, and so on. Yung unang 5 aklat. At pasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat meron tayong Bible survey dito. Salamat sa buhay mo, Pastor Eman. Amen? Mga kapatid, yun lang ang kanila na isinulat ni Moses. Hindi natin sila katulad na meron po tayo pong printed na pwede nating bilhin sa National Bookstore, minsan pa nga libre, tama? At minsan ay ginagawang altar. Amen? At napakakapal na ng alabok. Di po ba? Nay, ilang taon mo nang dinisplay yan? Minanak ko pa na yan sa lolo mo. Hindi pa tayo sinasakop ng hapon. Ay, andyan na yan. Nabasa na po ba ninyo? Ay, hindi ko ba basahin yan? Sagrado yan. Tingnan mo, may kandila pa nga yan eh. Di ba? Sa umaga ay yellow, sa hapon ay pula, at sa gabi ay itim. Ibig sabihin mga kapatid, sa pagbabalik muli ng mga Hudyo sa kanila pong kakatapos na pader, ang unang-una na kanila pong hinanap ay ang kautusan ni Moses na bahagi ng salita ng Diyos o Biblia na ating pong hinahawakan ngayon. Amen? Tignan po ninyo yung the burning desire of the people for the Word of God. Tignan po natin. Tignan po ninyo yung attitude nila. Tignan po ninyo yung kanilang pag-ugali kung paano nila nire-respeto at ginagalang ang pagbabasa ng salita ng Diyos noong hinanap nila. Number 1, hiniling na kunin ang kautusan na ibinigay sa kanila. Nakabalik na sila, di po ba? Kasi doon sa chapter 7, tapos na yung wall, pero kaunti pa lang yung bumabalik. Tama? At nung nakabalik na, nagkatipon-tipon sila at hiniling na kunin ang kautusan na ibinigay sa kanila. We want the word. We want the law of Moses. Gusto naming balikan, saan ba kami nagkamali? Bakit ba kami humantong sa ganito na nasira yung pader? Bakit ba nasakop ng Assyria yung Northern Kingdom? Bakit ba tayo for 70 years pinarusahan at dinisiplina ni Yahweh? We want to know the reason. And to know the reason means going back to the Bible, going back to the Word of God. Pangalawa, tignan ninyo yung sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa kanila.
There is a public reading of God's Word. At hindi pa doon nakukontento, tignan po ninyo yung kanilang pag-uugali habang pong binabasa publicly ang kautusan ni Moses, the first 5 books. Ang lahat, hindi sinabi dyan na ang iilan, hindi sinabi dyan na ang mga bata lang, ang makabataan. No. Everybody in the southern kingdom, Judah, nakikinig ng mabuti. Nakikinig ng mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, kaya makinig ka ng mabuti ngayon. Amen. Huwag ka munang makipagkwentuhan sa katabi mo. Diba? Grabe yung katahimikan. Andoon yung tinatawag na determination. Andoon yung tinatawag na devotion. Andoon yung tinatawag na discipline. Kaya, ang lahat ay nakikinig lang mabuti. Tandaan po ninyo, for 70 years, wala sila sa lupang pangako. Nasa foreign land sila ng Babylonia. And I don't think kung nakapagbigay sila ng wholehearted o buong pusong pagkauhaw, pagkagutom at araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng kautusan ni Moses na bahagi ng salita ng Diyos ngayon. I don't think so. Yung unang hinanap nila na tunay na nawala sa kanila ay ang kautusan ni Yahweh. Amen? Hiniling nila, nagkusa sila. Hindi na po sinabi ni Ezra at ng mga Levita na gusto ba ninyo ng salita ng Diyos? Hindi. Kundi yung mga tao na mismo ang lumapit kina Ezra sa mga pari at sa mga Levita. We want the Word of God. We want to know the Word of God. We want to know the law of Moses. At hanggang sa pagsikat ng araw, hanggang sa katanghaliang tapat, mahaba ang oras. Yung haba ng oras sa kanila ay hindi naging issue kasi nandoon yung pagkauhaw nila sa salita ng Diyos. Amen? Binasa niya ang kautusan sa kanila. Imagine this. Alam mo, kung nag-start ito ng 6 to 12, ilang orasyon? So loob ng 6 na oras, ilang kaya ang nagbabasa dito? Di ba? At sa loob, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, ano ang tugon ng mga tao sa pagbabasa ng salita ng Diyos? At nagsimula ito, I believe, sa Genesis. Nakikinig silang lahat ng mabuti. Amen? Merong katahimikan, may focus, at dinig ko ang katahimikan ngayon. Praise God. Amen? Tila baga naglalarawan at lumilikha ng imahe sa aking puso't kaisipan na bumabalik tanaw tayo sa kanilang nakaraan kung papaano sila tumugon sa pagbabasa ng isang aklat na naiwan sa loob ng 7 taon na kanila pong pagkakaalipin, hindi sa kanilang sariling bayan, kundi sa bayan na nanakop ng alipin sa kanila na resulta ng pagdidisiplina ng Panginoong Diyos dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tahimik, focus. At paano nga naman sila makakapag-focus kung maingay? Tama po ba? So there is a solitude. There is a silence. Mga kapatid, but how about, kung ganyan ang response nila, kung ganyan yung kalalim, yung pagrespeto at paggalang, at yung pagkauhaw nila ng salita ng Diyos. Back then, how about now? So makikita natin ngayon yung noon, ngayon, at sa atin ngayon. But let us realize, how about the world? Kung sila mayroong burning desire, Ezra, mga pari, mga Levita, gusto naming malaman yung kautusan ni Yahweh, gusto naming malaman yung salita ng Diyos. Pagkabalik namin dito, ora mismo, explain to us, read it to us. At nandoon yung katahimikan, but how about the world? Yung mundo ngayon,
Paano niya ginagalang? Ginagalang ba talaga ng mundo ang salita ng Diyos? Ang sabi ng mundo, lumang aklat na yan. Obsolete na yan. Ang sabi niya is, opinion lang ninyo yan. Na kapag tayo mga mananampalataya, ay namumuhay tayo sa salita ng Diyos, ang sabi dyan, oh, it is just your opinion. Di po ba? Kaya yung mga kapatid nating mga artista, minsan ayaw nang magsalita ng mga issue. Kasi alam nila mababash at maka-cancel culture sila. Number 3, gawa lang ng tao yan. Sabi ko, natural. Sinong gusto mo gamitin ng Diyos dyan? Pusa. Baka ang nakasulat dyan, meow, 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 meow. Natural gagamit ang Diyos ng tao sapagkat ang pagsusulatan ay tao. Amen? Wala naman gumamit ang Diyos ng aso. Ay, maiintindihan ka ba noon? Aw-aw lang yan mula Genesis 1 hanggang Revelation 21. Di po ba? Sometimes, yung mga tugon sa kanilang mga katanungan ay common sense. Number 4, mababaliw ka dyan. Kapag doon nagbasa ka ng salita ng Diyos, mababaliw ka. Ito ang pinakasikat na akusasyon sa akin nung ako'y nakakilala sa Panginoon. Bakit ka nagba-Bible study sa inyong kapitbahay? Pamangkin, mababaliw ka dyan. Number 5, lalampas ka ng langit. Ano kaya ang lugar after ng langit? At paano nila nalaman na kapag nagbasa ka ng Bible, lalampas ka ng langit? Nakarating na ba sila dun? Tama ba? Naalala ko tuloy nung kami nag-mission trip sa Masantol. Sabi niya, isang matanda, senior citizen. Sabi niya, hindi naman totoo dyan ang impyerno. Kayo, gawa-gawa lang ninyo. Sabi niya ganyan. Tay, kung wala po talagang impyerno, ako ang sumagot. Tara, punta tayo. Ay, wag na! Malay mo meron. Eh, di ba sabi mo wala? Pero nakita ko yung takot sa mukha ni Lolo. Alam niyo, ang tapang-tapang sabihin, wala daw. Tapos sinabi ko, tara. Sabi ko ganyan. Ayoko. Ikaw na. Malay mo meron. And number 6, love na lang. Kailangan love na lang sa church. Kailangan sa church, pagpapatawan na lang. Kailangan love na lang. Huwag na tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Dapat love na lang. This is how the world view God's Word. Baligtad sa kung papaanong ito ay iginalang, direspeto at hinanap muli ng isang bayang nagbalik sa kanilang lupa pagkatapos ng 70 taon na pananakop. Kaya anong resulta? Kung ang Southern Kingdom ay nandoon yung pagpapanumbalik sa takot sa Diyos sa mamagitan muli ng pagkaalam sa salita ng Diyos, paggalang at respeto, let us go back to the Word of God. Ito yung salita ni Yahweh na kung saan pumalpak at bumagsak at sumuway tayo. Balik tayo doon. Kung yung sa Nehemiah chapter 8, pabalik muli sa Diyos, yung mundo natin ngayon, paiwas ng paiwas at patalikod ng patalikod sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Isaiah chapter 5 verse 20, nakakaawa kayong mga nagsasabi na ang masama ay mabuti. They call evil as good. At ang mabuti ay masama. Ang kadiliman ay sinasabi ninyong liwanag. At ang liwanag ay sinasabi ninyong kadiliman. Ang mapait ay sinasabi ninyong matamis. At ang matamis ay sinasabi ninyong mapait. This is the condition of the world. Ito ang kalalagayan ng mundo pagdating sa salita ng Diyos. Kagaya ng pagtalikod ng mga Hudyo sa kautusan ni Yahweh, kaya nasakop sila sa loob ng 70 taon na nagbunsod ng pagsuway, nagbunsod ng pagrerebelde. Ganon din ang naging problema ng mga Hudyo at ng mundong ngayon. Kaya anong aasahan mo? Yung mabuti tatawaging masama at yung masama tatawaging mabuti. Sampulan ko kayo.
Hinayaan naming abusuhin ang mga mahihirap sa pamamagitan ng mga iba't ibang laro kagaya ng weteng at sugal at tinawag naming good luck or swerte. Hinayaan namin ang pornografiya sa aming komunidad at tinawag naming kalayaang magpahayag ng sarili. Pinag-imbutan namin ang pagmamayari ng iba at tinawag naming ambisyon sa buhay. Hinayaan naming agawin at hindi maging tapat sa pag-ibig sa bawat isa at tinawag naming affair. Hinayaan naming lumaki ang mga bata ng walang disiplina at tinawag naming development of their self-esteem. Inabuso namin ang kapangyarihan sa bawat posisyon at tinawag naming politika. Hinayaan namin ang mga abuso ng kapangyarihan at hinayaan namin ang pangit na pakikitungo sa iba at ang tawag namin ay disiplina. Mga kapatid, this is the world. Ito ang mundong ating ginagalawan. Nangyari sa bayan ng Huda bago pa sila magbalik loob sa Diyos, bago pa nila hanapin ang salita ng Diyos. At nangyayari ngayon sa mundong ito. Calling evil as good, good as evil. Yung masamang idinideklara ng salita ng Diyos, idinideklara ng mundong ito, mabuti. Yung sinasabi ng salita ng Diyos na mabuti, tamang gawin, idinideklara ng mundong ito, tama. Last 2 weeks, meron po akong natanggap na mensahe. Meron po akong batchmate, music conducting major. Kuya Mark, I need your advice regarding this. Sabi ko, bakit? Can I call after 5:30? Ay, 5, kasi 5:30, for 30 minutes. Siya po yung nagtuturo sa isang private school, but hindi po isang Christian school. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? I need your wisdom, Kuya Mark, sapagkat na-assign ako ng aming department na magturo na iba ang sex, iba ang gender identity, at iba ang sexual orientation. At ito'y sisimulan na namin sa grade 1. At ako ang na-assign. Ano gagawin ko, Kuya Mark? Ako, noong narinig ko yan, ako'y nalungkot. Sabi ko, meron na palang ganyan. Kaya tinanong ko ang ating butihing kapwa na mananampalataya, si Teacher Rose. Meron na ba ganyan sa public? Sabi niya, wala pa. Tama ba, Teacher Rose? Wala pang ganon? Wala pang SOGI teaching? Sa private school pa lang, sinisimulan nyo na. Ang pinakapunto nila ay turuan yung mga bata doon sa kanilang eskwelahan na hindi lang male and female, kundi mayroong mga iba't ibang klasifikasyon. Kuya Mark, I am a Christian. Anong gagawin ko? Huwag na nating pahabahin pa ang discussion. Go to your head ng department nyo. Huwag mong hayaan na kontrahin ang iyong malinaw na pananampalataya, panindigan mo, but be ready to the consequences. Sabi niya, Kuya Mark, please pray for me. Alam ko, pwede akong mawalan ng trabaho dito. Ay talaga, sabi ko. Update me. Pinuntahan po niya the next day. Sabi niya sa head teacher, sorry po, I am a Christian. Hindi ko po kayang magturo sa mga musmus na ito na ganito, magkaiba po yung sex, gender, identity, and sexual orientation. I am a Christian. I am a believer of God's Word. Lo and behold, sabi ng kanyang head teacher, sige, ibigay natin sa iba.
Pero sabi niya, Kuya Mark, ibinigay sa iba. Pero sabi ko, be firm. Sapagkat sometimes, kayong mga Christian sa ganyang school na hindi supportive. Kasi nag-declare ng kanilang school na in support of so-called equality. Maaari kayong matarget niyan. Sige, Kuya Mark. Kapatid, this is the world. Wala pong agenda ang mundong ito na yakapin, mauhaw sa salita ng Diyos. Huwag tayong magtaka na, bakit hindi biblikal o bakit hindi sang-ayon sa salita ng Diyos yung paniniwala ng kamag-anak ko? Natural, sapagkat ang mundong ito ay walang agenda na magbalik muli sa pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos. Bakit yung classmate ko ganito? Bakit? Because the world is dying. Ang mundong pong ito ay patay sa salita ng Diyos. Di ba? Subukan man po ninyo mag-Bible study. Pwede silang maglaan ng 2, 3, 4, hanggang 5 oras. Minsan pa sa probinsya, 6 a.m. nag-start ng kape. Minsan 11 a.m. natatapos at hindi pa nakapagsaing yan. Sinong topic minsan? Halimbawa, they are more than willing na pag-usapan ng buhay ni Chris Aquino. Pag-usapan ng buhay ni Bea Alonzo na hindi daw siya ang nakipag-break. Pag-usapan ng buhay ni Christy Fermin na idinemanda. At minsan, uy, Mare, napahaba ng kwentuhan natin. Huy, di pa tapos. Kasi, uy, alam mo ba yung kapitbahay natin? Ano, Mari? Nanalo daw. Ano yung lucky number? Sa isdos. Number ng ano niya? Panganay. Oo, talaga? Try natin, Mari. Sayang din. Piso, 700. 2 piso, 1.4. Tama-tama, no? May utang ako sa'yo, Mare. 1.4. 2 piso lang. Tapos, Mare, ano ng oras na? 12:00. Hala, ang tagal natin dito. Natural. Pero pag i-invite mo sa Bible study, busy ako. Maglalaba, magluluto, magpiprito, tilapia, galunggong, bangus, pawikan, pating. Lahat. Na-experience ko yan. Kasama ko si Brother Mark sa church planting sa Masantol. Tama ba, Brother Mark? Diba? At yung kapatiran natin doon, yung tindahan niya, sabi ko, wag mong hayaan ang tindahan mo ay maging tambayan na Marites at ni Marisol. Sapagkat pag naging tambayan ang yung bahay ni Marites at ni Marisol, yung sari-sari store, biro mo sa isang barangay, alam mo lahat ng kwento. Mula sa letrang A ng surname hanggang sa letter Z. Sapagkat pinagkukwentuhan ni Marites at ni Marisol. And they cannot spend time. Yung ganong pakikinig ng salita ng Diyos, magmula sa pagsikat ng araw hanggang sa pagbaba, at pakikinig ng mabuti, sa buhay ng may buhay, oo. Pero sa buhay ng may buhay sa salita ng Diyos, di ba? This is our world. Kaya mga kapatid, huwag ka nang magtaka. Pero bilang mananampalataya, kung ganito ang ginawa ng mga tiga-Huda, at kung ganito na ang kalalagayan ng mundong ito sa salita ng Diyos, ano ang marapat nating gawin pagdating sa salita ng Diyos bilang mananampalataya? Amen? Sabi ng Gawa 2:42, naging masigasig sila. Ang ganda nitong salitang masigasig. Alam ba niyo kung ano pagiging masigasig? Hindi basta-basta sumusuko, hindi basta-basta nagsasawa, o tila baga hindi sumusuko, talagang nandun yung pagiging masigasig, nandun yung sipag, nandun yung tiyaga, andun yung pagpapatuloy. Saan sila nagiging masigasig? Yung mga mananampalataya sa bagong tipan, na ganun na lamang ang tugon sa salita ng Diyos.
naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol. Amen? Naging masigasig sila, mga kapatid, sa pananampalataya. Kung kayo ay naboboring na sa Bible study, at kung kayo ay naboboring na sa pangangaral ng salita ng Diyos, tinatawagan ko kayo't hinihikayat, suriin natin ang ating mga sarili. Delikado ang ganyan. Amen? Nawala na yung pagkauhaw mo sa salita ng Diyos, sapagkat napalitan na yan ng mga bagay patungkol sa mundo. Amen? Na parang kapag sinabing Bible reading, ano ba yan? Itong mga pastor na to, ba't hindi pa ipako sa krus? Ang ingay-ingay, tuwing linggo. Bible reading na lang ng Bible reading, Bible reading, Bible reading. Tapos may Bible study pa every week. Tapos mayroon pang mga training every week. Ano ba yan? Dapat sila yung binaril sa Bagong Bayan, hindi si Jose Rizal. Gusto nila mag-aral kami ng salita ng Diyos. Ganyan sila. Naboboringan po ba tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos? Sa ating mga Bible study? Sa pagtitipon, fellowship. Amen? Women's fellowship. Men's fellowship. Kids service. Youth fellowship. Meron mamaya. Bilang magkakapatid. Amen? Nagsasawa na ba tayo sa mga fellowship natin? Di ba? Sa paghahati-hati ng tinapay, breaking the bread. At sa pananalangin. Ako, prayer meeting na naman. Ano ba yan, Lord? Ganyan. Lord, hindi ba pwedeng maging Christian na walang pag-aaral ng salita ng Diyos? Lord, hindi ba pwedeng maging Christian na wala na lang training? Lord, hindi ba pwedeng maging Christian na wala na lang Lord's Supper? Lord, hindi ba pwedeng maging Christian na walang panalangin? Can I live my life the way I feel as a Christian, no matter what? Hindi po ba? Kanta yun ni Whitney Houston, ha? Hindi ba pwedeng maging Christian, mga kapatid? Hindi po ba pwedeng maging Christian na tagasunod ni Kristo at disipulo ni Kristo na walang salita ng Diyos, walang Sunday service, wala ng mga fellowship, at wala ng Bible study? Impossible! Amen? Ito ang ating buhay bilang mga taong may paggalang, pagrespeto, pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos. The Word of God. Nothing more, nothing less. Amen? Matakot kayo kapag si Pastor Mark ang message sa Sunday. Buksan po natin ang ating pong aklat sa Showbiz chapter 5, verse 2. Chris Aquino, babalik na sa Pilipinas. Verse 1. Verse 2. GMA 7 at ABS-CBN nagsanib puwersa. Wala nang network war. Naku, na kayong umatin dito sa church na to. Iba na ang tinuturo. Tapos ang tinuturo ni Pastor Emma sa Bible survey ay paano mag-split as a sex bomb dancer sa laban o bawi. Napaghahalata ang panahon, Pastor Mark. At kapag ang tinuturo ko na sa theological studies, paano matagumpay na tumaya sa mga di umano pampaswerte. Kung ang yung birthday ay March 3, ganyan. Di ba? Kung ang yung kung ipinanganak ka 1991, walang 91, tanggalin 19, 19. Tapos ang Sunday message, tumaya, manalo, at manalangin. Wow! Ang ganda. Nakakakiliti. At kapag nanalo ang application, mag-tithes. Diba? Hayo ba ninyo yun? Pag meron sa atin na tumaya dito sa loto at ang jackpot ay 300 million pesos, ayaw ba ninyo siyang mag-tithes ng milyon? Di ba?
tapos lahat ng problema sa finances. Di ba? Tapos sasabihin niya sa iyo, halimbawa, Nanay Imelda, praise God, answered prayer kayo. Sapagkat di nyo alam sa Bible study, no, tumaya pala sa loto, di nyo alam. Answered prayer po ako mga kapatid. Di ba? Meron tayo sa prayer meeting, meron tayong testimony. Sino po ang gusto mag-testimony? Magbukas lang po ng microphone. Mga kapatid, grabe po talaga si Lord. Di ba? Napakatapat. Talaga, pag narinig mo yan, wow! Grabe. Kapatid, ano pong answered prayer? Nanalo po ko sa loto, 300 million. At sa Sunday, dahil po faithful ang Diyos, dahil hindi po ako pinabayaan ng Diyos, tatites po ako. Live meeting. Ito po ang ating mundo ngayon, mga kapatid, na ginagalaw. Hindi po pasikatan, hindi pagalingan, kundi patibayan ng paninindigan pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Nandun pa rin po ba ang ating pananabik? Nandun pa rin po ba yung ating focus? Kaya tingnan po ninyo, Sister Ana, palitan mo yung N ng M, the importance of God's Word. Number 1, naroon pa rin ba ang ating pagkauhaw at pagkukusa na malaman at mapag-aralan ang salita ng Diyos? Amen? Andun pa rin po ba? Yung uhaw mo, yung pagkukusa mo na malaman at mapag-aralan ang salita ng Diyos. At sa mga next Sunday ng pagkakabuo natin ng Himaya 1-8, malalaman ninyo na sa kasaysayan ng pagsasalin ng Biblia, isinalin lang nila ang Biblia sa wikang dapat maunawaan at maintindihan ng mga tao. Alam ba ninyo kung anong kapalit? Sinunog sila ng buhay. Malalaman ninyo kung sino sila sa mga sumusunod na linggo ng ating pag-aaral. Biruin mo, at yung isang Katolikong pare na gusto talaga niyang mga Pilipino ay matranslate sa Tagalog. It's either Latin or Espanyol lang. Ang karamihan, may mga Pilipino karamihan noon na hindi nakakabasa ng Latin at Espanyol unless aral ka. Tama? Nilason siya dahil sa kanyang pagsasalin sa Tagalog. Pero ngayon, napaka-komportable na natin. Hawak natin. Amen? Kaya whenever natitignan mo, alam ba ninyo, dugo ang dumanak para lang maisalin ito? Kaya naroon pa rin po bang pagkauhaw natin sa salita ng Diyos na mapag-aralan? Whether we like it or not, kailangan talaga nating pag-aralan ng salita ng Diyos, sapagkat kung hindi natin ito pag-aaralan, paano natin malalaman yung katotohanan? At kung hindi natin malalaman yung katotohanan, paano natin malalaman yung mga maling aral? Amen? Knowing the truth means identifying false teaching or doctrine. Amen? Kaya may mga training tayo dito sa FCC Manila. Naroon pa rin po ba ang ating lubusang pakikinig at focus sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos? Amen? Ano yung focus mo? Andun pa ba? Bilang isang FCC Manila, as we rebuild the wall, renew our minds and guard our hearts. How about today? Sa atin, bilang mga magkakapamilya sa FCC, anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Nalaman natin, iginalang nila, hinanap nila ang salita ng Diyos, binasa sa pagkasikat ng araw, hanggang sa tanghaling tapat, nakikinig silang lahat ng mabuti. So ano ngayon ito sa atin? Nalaman natin ngayon na ang mundong ito ay patay sa kanilang paggalang at pagrespeto, at wala silang business o pakialam na magbalik muli sa salita ng Diyos. But how about us bilang mga Kristiyano, bilang FCC Manila? Paano ngayon natin magagarantiya o matitiyak na meron tayong paggalang at pagrespeto
at pagbabalik muli sa salita ng Diyos. Number 1, restoration of family worship. Panahon na para ibalik ang salita ng Diyos sa ating mga bahay. Amen? I cannot understand na ang isang nagsasabing Christian family na meron silang time para sa bonding, na kumain sa labas, walang masama. Recreation, walang masama. At magtagal, para magtanggal ng stress, walang masama. Pero hindi priority ang family worship. Go back. Magbalik po tayo sa family worship. Amen. Walang masama bilang pamilya na mag-recreate o mag-rest. Rest and recreation, walang masama. Ako nga tuwang-tuwa kapag may mga bonding because in the first place, bago mag-bonding sa church, kailangan pamilya muna. Tama? Bago tayo naging iglesia, naging muna tayong pamilya. Pero I cannot understand na meron tayong rest and recreation, pero wala tayong family worship every week. I cannot understand na hindi natin priority yan. Kaya ganun na lamang ang habilin ko kay Brother Mark na head ng men's. Follow up and remind ang mga kalalakihan to go back sa kanilang family worship. Amen? Kung ang pamilya ay kayang buksan ang Facebook, Twitter, or X ngayon, at minsan kinukumusta si X, at hindi na nahanap si Y, algebra, how about yung family worship? Amen? Mga kalalakihan, you have the obligation sa Panginoon to reinstitute, to go back sa inyong family worship. Number 2, restoration of personal spiritual discipline. Amen? Kung yung mga nakagisnan nating pananampalataya ay sa alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghaling tapat, at alas 6 ng gabi ay nananalangin na may beads. Ayoko lang banggitin kung ano yon. Gaano pa kaya kapag nakilala natin ang tunay na Diyos? Amen? Mga kapatid, kung may mga classmate ako na until now, even though hindi natin sila kapananampalataya, meron silang family tradition or value. 6 a.m., 12 noon, at 6 p.m. 3 beses yun. Di po ba? Yung ating pong mga hindi rin kaibang pananampalataya. Yung pananampalatayang ISLAM. Meron din silang prayer and fasting. Prayer every day. But how much more tayong mga anak ng Diyos? We need to restore yung ating mga spiritual discipline. Amen? And number 3, restoration of discipleship. Saan nagaganap ang discipleship? Sa mga Bible study natin. Amen? Doon nagaganap ang ating accountability. Doon nagaganap yung ating palakasan. Doon nagaganap ang ating encouragement. Doon nagaganap yung pananalangin sa bawat isa. So restoration of family worship, restoration of personal spiritual discipline, and restoration of discipleship. Ito ang ating marapat na tugon pagdating sa paggalang at pagrespeto, kagaya ng pagbabalik ng mga Huda sa salita ng Diyos. FCC Manila. Amen? If we are really serious in rebuilding the wall of FCC Manila, renewing our mind and guarding our hearts, ito ang ating tugon. Restoration of family worship, restoration of personal spiritual discipline, and restoration of discipleship. Nothing more, nothing less. Babanggitin ko to ulit sa mga susunod na Sunday. Sa men, sa women, sa youth, kumustahin natin. Sapagkat, anong gagawin natin po dito? Kailangan talaga natin itong i-apply. Amen?
And whenever we apply it, we bring glory to God. Amen po ba? May isang pastor, pagdating sa application ng salita ng Diyos, sabi niya, nagbiro siya, nagjoke siya. Nagkakamitin yung mga pastor, sabi niya, Pastor, alam mo ba ng mga demonyo ay mas masunurin pa kaysa sa mga Kristiyano? Huy, sabi, saan ka nag-aral? Sabi niya ganyan. Wala ata yan sa Bible, sabi niya. Masunurin ang mga Kristiyano kaysa sa mga demonyo. Ay, patunayan to sa'yo, sabi niya. Biruin mo, yung mga demonyo, lumalapit pa lang si Kristo, nanginginig na, nagmamakaawa na. Pero yung mga Kristiyano, nakailang message ka na, minsan hindi susunod. Kaya ano yung application natin doon? Be like demons. Ha? Sabi niya? Sabi na ganyan, natawa siya. Bakit natin kailangan maging demonyo sa pagsunod? Kasi tingnan mo, nakailang rebuke na tayo, nakailang turo na tayo, walang application at demonyo, lumalapit pa nga lang si Kristo. Nanginginig na, nagmamakaawa na. Kaya, sabihin natin sa ating iglesia congregation, sa mga tinuturuan natin, pagdating sa application, be like demons. At nagtapos ang meeting nila. Mga kapatid, kung yung mga demonyo nanginginig sa takot dahil sa takot sa pagsunod, hindi sa pag-ibig, how much more yung mga inibig ni Kristo? Mga kapatid, si Jesus ang buhay na salita ng Diyos sa isang mundong patay sa salita ng Diyos. Siya ang salita na tinanggihan ng mundo, subalit siya ang salita na makakatugon sa uhaw at gutom ng ating kaluluwa sa salita ng Diyos. He is the living Word of God at hindi ang anumang bagay. Let us go back, not to this world, but go back to the Bible.